Hello po sa lahat po ng mga Davercats at sa lahat ng mga Maybe fans, Maybe International at Rybeam fans, no? Bakit nga ba sa isang video ay tila naniniguro si Bimbi kay Raisa May Dizon sa Itbulaga? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Nayanig na naman ang buong Sandabarkads at ang buong TikTok ecosystem nitong nakaraang Martes nang magkaroon ng panibagong high-octane kilig moment sa Itbulaga habang nasa barangay segment si Raisa May Dizon para maghatid ng saya at papremyo sa masa bilang isang nagpakawala ng isang linya na patungkol sa isa sa mga tanyag at matagal ng sponsor ng programa, ang Jolly Can Vegetable and Fruits Jolly Food Line. Sa gitna ng palitan ng hirit sa barangay, na itanong ang mga linyang ito, panoorin natin. Magselos. Yes, Bim! Para kanino yung jolly love mo? Para sa mga Davercats natin! Para sa mga Davercats natin! Dito sa studio at sa barangay! Para kanino ba ang jolly mo? Yan ang simpleng tanong na ito na agad na kumalat at nagdulot ng simple at malaking reaksyon sa studio. Sa tulong ng split screen setup ng Itbulaga, agad na nahuli ng camera ang reaksyon ni Bimbi Aquino Yap na nasa mismong TV studio. Sa halip na tumawa lang o manahimik, ay nagpasabog si Bimbi ng mga linyang tila naniniguro at humihingi ng malinaw na sagot mula kay Raisa kung para kanino nga ba ang pinapatama ang pakilig ng salitang yon. Yun yung The Jolly Split Screen, The Barangay Locations TV Studio, tas si Raisa May Dizon and Bimbi Aquino, para kanino, ganyan. So, yung kanilang chronology of the moment and scenario breakdown upang lubos na maunawa ng kontrobersyal at nakakakilig na palitan na ito, ay mahalagang balikan ang mismong konteksto ng segment. So, ito na yung setup. Si Raisa May Dizon ay kilalang napakahusay na live barangay hosting. Sa gitna ng kanyang pakikipag-usap sa mga residents at pagbanggit sa brand sponsor na Jolly, ginamit niya ang kanyang natural na komedya upang magpasok ng banat. Si Jolly Wordplay, ang salitang Jolly ay may dalawang kahulugan. Sa kontekstong ito, ang mismong brand product or Jolly Mushroom Corn Fruits at ang emosyon ng pagiging masaya, may inspirasyon o kinikilig sa isang tao. Sa mismong segundo na binigkas ni Raisa ang tanong na para kanino ba ang jolly mo, ang buong studio mula sa audience hanggang sa mga co-hosts na sina TBJ, Jose, Alan K at agad na nagsigawan at tinuro ang split screen kung saan nakatitig si Bimbi, no? So ito yung Bimbi's possessive, napaka-possessive niya or pagsisiguros reaction. Hindi umatras si Bimbi sa pamamagitan ng mikropono, ay pinakita niya ang isang reaksyon na ayon sa netizen ay napaka-cute na naniniguro. Ang kanyang tingin ay tugon na nagpapahiwatig na dapat ay sa kanya lang ipinatatama ni Raisa ang anumang pakilig or jolly moment. So ano nga ba yung nais ipakahulugan ni Bimbi o yung ano yung naging obserbasyon ng mga netizen? Ang mga netizen kasi sa TikTok at X, Facebook Reels ay mayroon ding iba't ibang interpretasyon na naging galaw at pananalita ni Bimbi sa split screen. So sabi po dyan, sabi ng mga obserbasyon, sabi ng netizen, Bimbi naniniguro behavior. Sabi dyan, main character energy, ayaw niyang maging option lang. Gusto niya sure. So yun yung ilan sa mga ibig sabihin. Soap terror realism, na cuddle protect made si Bimbi bigla. And variety show mastery, marunong siyang humawak ng momentum at kilig. And genuine chemistry, di na to acting, parang totoong nagsiselos, nagtaka. And of course, the main character territorialism. Sa pananaw ng Gen Z viewers, ang ginawa ni Bimbi ay isang halimbawa ng soft, jealousy, playful possession. Ayaw ni Bimbi na ang salitang jolly o inspirasyon ni Raisa ay mapunta sa iba o maging pangkalahatan lamang. Nais niyang linawin na sa harap ng milyong-milyong manonood na kapag usaping kilig sa Itbulaga, ang pangalang Bimbi dapat ang tanging sagot,
no? And of course, yung kanilang growth in confidence and hosting dynamics. Ipinakita rin nito na mabilis na pag-unlad ni Bimbi bilang isang TV personality kasi dati ay tahimik at formal si Bimbi ngunit ngayon ay marunong na siyang sumabay sa mabilisang kantsawan sa Itbulaga. Ang kanyang pagnanais na maniguro ay nagbibigay ng mataas na entertainment value dahil hindi inaasahan ng audience na magiging ganun kadirek ang kanyang sagot. And of course, the power of mutual respect. Kahit na may halong asara, napapansin ng netizen na nananatiling magalang si Bimbi. Ang kanyang pagsisiguro ay hindi nakakairita or overbearing. Sa halip ito ay lumalabas na sweet, gentleman at nakakakilig. And brand interrogation or commercial impact, the Jolly effect. Bukod sa usaping kilig, ang pangyayaring ito ay isang masterclass sa natural interrogation, seamless product placement. Sa halip na magbasa lamang ng spiel or teleprompter, nagawa ni Raisa May at Bimbi na gawing pambansang usapin ang pangalan na brand na Jolly. High ROI for advertiser. Ang mga ganitong organic moments ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga kumpanya ang mag-sponsor ng Itbulaga. At ang brand name ay hindi lang naririnig, ito ay nagiging bahagi ng emosyon at kilig ng mga manonood. So, dito po sa Gen Z Brand Recall, dahil nag-viral ang clip sa TikTok, ang brand na Jolly ay nagkaroon ng napakataas na recall sa mga kabataang nanonood sa karaniwang hindi nanonood ng tradisyonal na TV commercial. So, ang comprehensive commentaries ay Gen Z noontime culture perspective. Ang Maybe Tandem ay patuloy na nagpapatunay na ang totoong karisma sa telebisyon ay hindi nabibili o nai-script. The evolution from child star to screen partner. Ang nakikita natin ngayon ay sa pagitan ni Raisa May at Bimbi ay bunga ng mahabang taon ng pagkakakilala dahil komportable sila sa isa't isa. Madali para sa kanilang magtapon ng linya tulad ng Jolly Spill at pagsisiguro. Noontime television ship, ipinapakita ng Itbulaga na ang modernong pananghalian ay kailangan maging interactive, mabilis at nakatutok sa emosyon ng publiko. Ang paggamit ng split screen para hulihin ang instant reactions ay nananatiling isa sa pinakamalakas na armas ng palabas. So ang naganap noong Martes sa pagitan ni Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap ay patungkol sa sponsor ng Jolly sa isang perpektong timpla ng kilig, entertainment at viral social media content at epektibong brand advertising. Ang pagsisiguro ni Bimbi ay kay Raisa ay hindi lang nagdulot ng hiyawan sa buong studio at libo-libong komento sa internet, kundi maging sa lahat ng mga Gen Z and millennials na mga brands at sa lahat ng mga viewers po nila sa noontime program dahil ipinakita lang naman dito ni Bimbi na kaya niya po na makipag-banter dito po kay Raisa kahit sa kabilang barangay. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.